Today is our day 2 sa aming Taiwan trip and ang aming itinerary ngayon ay ang North Coast Tour na nabook ko din sa trip.com. So nag-breakfast muna kami sa Walker Hotel bago kami umalis. So ang meeting place pala namin is sa Ximen Station Exit 5. So from our hotel, nag-took kami ng bus papunta sa Ximen Station. So one ride lang naman siya, around 5 minutes going to Ximen Station. At dahil nga maaga ang aming tour, maaga din kaming umalis, so wala pang masyadong tao dyan sa station. Usually kasi pag around 10 a.m. sobrang busy na ng train station. Loadan na lang kaya natin para sigurado. Habang naglalakad kami, ayan nga, napansin ko sobrang linis ng train station nila dito sa Taiwan. Talagang mapapasana all ka na lang, 'di ba? Ayan. Tataas. Ang meeting place namin is sa Ximen Station, sa Exit 5 at around 8:15 a.m. And then exactly 8:30 a.m. umalis na kami. So on time din talaga pag magsasali ka sa mga tour. You smell, okay? You feel, and also sometimes you taste, okay? Gloomy ang weather nung time na yan, pero luckily hindi naman umulan ng malakas. So okay lang din. And na-enjoy din naman namin yung tour namin. Tapos yung pupuntahan pala namin na North Coast Tour is outside Taipei siya. So nag-travel pa kami ng 1 hour papunta doon sa Yellow Geo Park. Kaya napag-decidean ko na rin na sumali sa tour para hindi na kami mawala kung magdi-DIY pa kami. At least sasakay ka na lang ng bus. So, yan yung first stop namin sa Yellow Geo Park. May ticket din pala dito. Pero ang ginawa ko is binook ko na lang sa Klook. Tapos, in-scan na lang yung QR code. If I'm not mistaken, parang nasa 90 minutes ang binigay na time sa amin to explore the area bago bumalik ng bus. Hey, follow me. Follow me. If you put inside the park, they have church pin, okay? So if you feel Alin yung? Hindi, binibidyo ko lang. Wow. Maganda. Wow! Ay, oo, ilabas mo nga. Ang Yellow Geo Park ay ang pinaka-famous tourist spot dito sa Taiwan kasi dahil sa kanyang mga unique rock formations na ang sabi ng aming tour guide galing ito sa hangin at yung alon na nahubog sa loob ng maraming years o maraming taon. At ang pinakasikat dito yung Queen's Head na rock formation na dinarayo rin ng mga tourists. Pero hindi na kami nakapagpa-picture kasi nga ang haba nung pila. Tapos ang kagandahan pa, buti na lang nakisama yung weather. Hindi umulan at hindi rin mainit. So perfect lang yung temperature para i-enjoy namin yung area at yung scenic view. Kaya para kasama natin siya pagpabalik. Oo, nandito pa siya. Okay, please. Hello. Secret present.
This way. Ito yung map na. Yung Quintet. Dito. Queen's Bookstore na. Yung kabila, yung dapat po dyan ka nagpipidyo. Ayun kabila, isa lang. Cell phone. Ay. Ay, mami, ang ganda ito, mami. Oh, sige, picture ako kayo dito. Picture kaya dyan. Gusto kong picture Oh, dyan. sige, picture lang kita. Mabilis lang ah. So, pabalik na nga kami ng aming bus kasi 90 minutes lang yung binigay na time sa amin para i-explore yung area. And then, papunta na kami sa aming next stop. But if you walk, you have to walk maybe 20-30 minutes. Okay? So let me tell you the history about. Okay, at this point is nakababa na kami ng aming bus and then papasok na kami going sa aming next destination, which is the Shifen Waterfalls. Ang napansin ko dito sa Taiwan is napaka-relaxing lang nung vibe. Tapos more on nature talaga. Kung mahilig ka sa nature or nature lover ka, perfect din talagang bisitahin yung Taiwan. Kasi nape-preserve talaga nila yung mga bundok nila, tapos yung mga waterfalls nila, which is napakaganda din na tourist spot. Kasi kumbaga, hindi nila ginagalaw yung nature at maingat din sila, tapos malinis, walang basura, talagang unexploited yung area. Malayo pala to. Kita ko na yung Reddit story. Kita, puntan ko na yung story. Story time. Kakaawa yun. Ngayon yung story siya. Siguro. Oo nga. You have the horse? Pwede mo ako dyan. Kapicture lang kita. Bilisan mo, bilisan mo. So, bago pa lang makarating dun sa pinaka Shifen Waterfalls is madadaanan muna yung mga food stalls dito, mga barbecue stalls, ganyan, and mga souvenir shops. Ay, parang yung sa Macau. Oo, yung sa Macau. Oo. Parang kusino lang eh. Hindi, may buko pala dito.
Nakarating na nga tayo sa Chifen Waterfalls. We were given at least 30 minutes to explore the area para mag-picture at mag-video. Tawag nga pala sa Chifen Waterfalls are parang Little Niagara ng Canada. And then, after nga naming mag-take ng videos at mag-picture doon sa Chifen Waterfalls, ay bumalik na kami para mag-snack at itikman yung mga barbecues nila dito. Ang tinikman nga pala namin dyan is yung chicken broth, tapos Taiwanese sausage, tapos meron pang isa na parang bacon roll ata yun. Pabalik na kami sa aming bus para sasakay papunta sa Chifen Old Street. Doon ay magpapalipad tayo ng lantern. Ito nga, nakarating na tayo sa Chifen Old Street, pero pagbaba mo pa lang ng bus, ang unang-unang makikita dito is parang puro food stalls. Parang ang napansin ko dito sa Taiwan, lahat ng tourist spot nila laging merong mga parang night market. Pero this time, syempre hindi siya night market. Pero parang ganun na rin yon kasi ang daming kainan, ang daming snacks or kahit yung mga noodles or yung mga prito-prito, ihaw-ihaw. Basta marami, hindi ka magugutom dito sa Taiwan kasi kahit saan ka tumingin, maraming mga nagtitinda. Bubble latte. Mura dito. Magkano ang binili natin? 60. Ito. Mura ng 20 pesos. Meron din ano dito. Taiwan sausage 128猪肉香肠 At ayan na nga, nandito na tayo after how many minutes ng paglalakad natin. Nakarating na rin tayo sa Chifen Old Street. Dito na nga makikita yung mga nagpapalipad ng mga lanterns. So as usual, para hindi na kami pumila dun sa lantern, ginawa ko is nag-book na rin ako sa Klook para pagdating dun is-scan na lang yung QR code. And then bibigyan kayo ng painting material na na magsusulat sa lantern. Parang 4 sides nga pala yan na pwedeng sulatan. Kahit anong gusto nyong i-wish, pwede nyong isulat dyan.
So after na nga pala naming magpalipad ng aming lanterns, bago bumalik sa aming bus, nag-try ulit kami ng pika-pika dito. Parang ang in-order ata namin dito is yung crab and then another Taiwanese sausage ulit. And this time is yung sausage nila is yung parang baboy damo, yun yung nakalagay. Ang lasa niya is medyo manamis-namis for me. Taiwan sausage, shrimp sausage, 120. 黑猪肉香肠，3只120。 Lagyan mo lang sa bag. Sabi mo ba? Chicken. Ano siya? So after nga namin sa Shifen Old Street, ang aming last destination is yung Jufen. So hindi ko na siya na video kasi pagbaba namin ng bus is umulan kaya tumakbo na kami papunta dyan. So basically ang makikita din natin ulit dito sa Jufen is puro mga stalls, mga food, mga ganyan, and then mga pasalubong, souvenirs, ganyan. Pero I think it's not, for me it's not that advisable na mamili na dyan kasi medyo pricey ang mga pasalubong dito sa Jufen. Parang cancel. Ano yun? Ha? Tapos, itong day nga ng pagpunta namin is medyo crowded. Ang daming tao or marami din sigurong turista kasi holiday din dito sa Taiwan. Tapos, madami din palang nag-o-offer dito ng mga free taste. It's like sa Macau din na maraming nagpapa-free taste. No. Mahal, pero 380. Masarap. At dahil palagi ngang naaamoy nung anak ko yung stinky tofu, kaya na-curious siya, sabi niya, try daw namin. So ayan, nag-order lang kami ng isa para lang matikman kung anong lasa yung stinky tofu. Pero not bad naman, nung natikman ko, ayos lang, hindi naman pangit yung lasa niya. So ayun lang, after ng Jufen, bumalik na kami sa aming bus and then pabalik na rin ng Taipei. Hindi ko na rin siya na-vlog kasi umuulan.